So itong kapasitor banda dito, ito yung masusukatan natin ng supply para sa system niya. 5 volts DC dapat makuha natin dito. Yan. Kumusta mga ka-GTech? Ayan, welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video na ito, meron po tayong isang viewer na pinapadala yung board niya sa kanyang inverter refrigerator. So ang history nito guys is nung mag-run out daw sa kanilang lugar at nung bumalik yung power, so bigla na lang hindi umandar yung refrigerator nila. So dahil kaya lang naman niya na tanggalin yung board, kaya siya na yung nagtanggal nito. Ayan, ito siya. So kung mapapansin nyo mga ka-GTech, ayan, isa din itong Sharp inverter na refrigerator. Ayan, yung katulad nito. So kaya okay lang na yung board lang yung pinadala, wala na yung ibang accessories kasi meron naman akong pagtestingan. So meron akong unit dito na the same itong board na ito. Ayan. So ngayon i-check natin siya kung ano ba yung nagiging problema niya. Ayan. So ang sabi niya is patay yung unit. So wala talagang power. Kaya yun, pinaayos niya. So simulan natin guys. Unang gawin natin kapag nag-trouble tayo ng inverter na board is i-check muna natin kung meron ba tayong shorted dito sa board. Kasi kapag may shortage, so magkakaproblema, mag-drop yung mga voltahe sa bawat supply. So hindi gagana yung board, hindi gagana yung unit. Ayan. So una natin gawin guys, so papakita ko sa inyo. Ayan. So gamit muna tayo ng analog tester para i-check natin kung meron bang shorted. So ano bang unang gawin kapag ganito? So nasabi ko na to sa previous video ko. Una natin i-check is kunan natin ng continuity itong line 1 at saka line 2. Yan, ito siya. Yung ECE niya. So dapat wala tayong makuha ditong continuity sa tester natin. Wala tayong makuha resistance. Kasi pag may resistance to guys, so ibig sabihin may short dito sa high voltage part niya. Dito sa EC part. Yan. So, try natin i-check. Yan. So, i-set ko lang yung tester natin sa X10. And then, i-check natin tong sa ECN. Yan. So, check muna natin tester natin. Okay. And then, yun. So, walang reading yung tester natin guys. Yan. So, balik na rin natin. Ayan. So, wala siyang reading. So, ibig sabihin, walang shorted banda dito sa 220 volts. So yung 220 volts, ayan, papakita ko sa inyo. Dito yon papasok. And then dadaan siya dito sa coil. And then patungo siya dito sa ayan, itong diode. Now kung testeran natin yung diode natin, so yung apat na diode guys, siguro kabisado nyo na ito. Itong apat na paa niya, yung dalawang nasa gitna, ito yung ECE niya. So mapapansin natin meron naman tong symbol dito. So may EC symbol dito at yung magkamilang paa merong polarity, may negative at saka positive. Yan, so papakita ko sa inyo guys para makita nyo rin. So itong sa ECE natin, so pansinin nyo lang yung tester natin. Yan, so titesteran ko yung isang paa dito sa gitna at saka dito sa kanyang socket. Yan. So kung mapapansin nyo, diretso lang yung supply niya. Galing dito sa input, patungo dito sa diode. So ilipat ko naman dito sa kabila. Ayan. Okay, so pumalo yung tester natin. So ibig sabihin, itong dalawang fuse na to ay okay siya. Kasi umabot dito yung resistance na nakuha natin. So kung testeran natin yung fuse, ayan, so okay yung fuse natin guys. Ayan. And then kung tinitesteran natin dito, so wala siyang resistance, ibig sabihin walang short yung diode natin. So next natin gawin is i-check natin yung out ng diode.
So para mas lalo makita nyo, dito natin sa kabila testeran. Yan, so kung mapapansin nyo guys, yan ito siya. So meron siyang easy symbol dito sa gitna, itong dalawang paa nito. Yan. And then meron siyang negative sign dito at saka meron siyang positive sign. So paano ba natin i-tester yung diode? So unang gawin is dito sa gitna. Yan, so dapat wala siyang resistance. Kung mapapansin nyo guys, so walang palo yung tester natin. Yan, baliktarin ko. Pag pumalo siya, so ibig sabihin sira. Yan. So walang short yung ECN natin. Now sa diode naman guys, dito naman sa kanyang sa DC, so dapat isang beses lang papalo. Pag binaliktad natin, hindi papalo yung diode. So yan, so ilagay ko dito, ito yung negative. So dito ko ilagay yung negative. Yan, so kung mapapansin nyo guys, yan, so pumalo siya. And then dito naman sa kabila, dapat hindi ito papalo. Okay, so pumalo siya ng konti dahil mayroon tayong filter capacitor. Yan. So good tong diode na ito mga ka-GTech. Yan, ulitin natin. Yan, so pumalo, dapat hindi papalo pag binaliktad. Okay, so good tong diode natin mga ka-GTech. So wala tayong na-detect dito na shorted. Yan, galing dito sa kanyang EC. So ito yung kanyang EC. Yan. So yung input ng EC dumaan lang ng coil and then patungo dito sa diode. And then galing sa diode, yan. So check natin yung filter capacitor niya pag pumalo magkabilaan guys. Ayan, so pumalo, good yung filter capacitor natin. Dapat hindi ito, ayan, so nag-discharge. So walang short banda dito guys. Now kung mapapansin natin ang board na ito, kung napanood nyo yung previous na pag-troubleshoot ko ng ganitong board, meron tayong makikita ditong fuse. So pwedeng ito yung putol dahil may short dito sa system at saka sa IPM. So try natin siyang i-check guys. So testira natin yung fuse. Yan, so makita ba? Yun. So hindi siya pumalo. Ayan. So hindi pumalo yung fuse guys. So ibig sabihin putol tong fuse na ito. Yan, so para malaman din natin, check muna natin yung mga area kung saan natin makuha yung tatlong voltage reference natin para makita natin kung wala bang shorted. So sa board na ito, yan, dito natin makukuha yung 15 volts DC. And then dito natin makuha yung 5 volts DC. And then ito yung kanyang 12 volts DC. Yan, so yun lang naman yung mga ka-GTech voltage reference ng isang inverter board. So dapat meron tayong 15 volts DC, 12 volts DC at saka yung 5 volts DC. So yung 5 volts DC, uulitin ko. So nasabi ko na to sa nakaraang video ko, a month ago na siguro yun, nilabas ko. So yung 5 volts DC natin ay yun ang nagsusupply ng system. Ang 12 volts DC natin ay para sa ating relay. Ayan, and then yung 15 volts DC natin, kung mapapansin nyo, ayan. So nandito siya banda. And then patungo ito sa IPM. Ayan. Ito siya. So dapat kumpleto yung voltahe natin. So next natin gawin is kakalasin muna natin yung fuse na ito. Papalitan natin. And then try natin siyang susuplayan at i-check natin yung mga voltage reference niya kung kumpleto ba. So sana po yung fuse lang yung bumigay at walang sira banda dito. Yan, so babalikan ko na lang kayo guys. Papainitin ko muna itong hindi ko pa pala napainit yung soldering iron natin. Okay, so mainit na yung soldering iron natin guys. So kakalasin muna natin tong fuse na ito dahil ito yung nakikita natin na walang resistance o continuity. So putol yung fuse. So kakalasin natin. So kung pansinin nyo, yung fuse natin, ayan, yung rating niya. Yan, iwan ko kung makita ba sa camera. So meron siyang 1 ampere na to 250 volts. Yan. 1 ampere yung value ng fuse natin. Yan, so tatanggalin muna natin to.
Okay, so natanggal na natin guys. Yan, so testiran natin ulit yung fuse para makita nyo. Yan. So, ito yung fuse. Yan. So kung mapapansin nyo, wala talaga guys. Putol yung fuse. Ayan, so papalitan natin siya ng fuse. So meron akong fuse dito. Same value siya pero magkaiba lang ng kulay kasi glass fuse yung gamit natin. Okay. So tanggalin lang natin to. Ayan. Okay, so yan, na-deform. Yan, and then pasok lang natin tong fuse natin. Yan. Okay. And then balik na natin siya guys. Nabulog pala guys. Nabulog kasi. Ayan. So sa tingin ko guys, kaya naputol yung fuse dito kasi nung nakaraang linggo nagka-problema kasi yung geothermal power plant namin dito sa lugar namin. So palaging nagba-burn out and then balik na naman yung kuryente. So baka naapektuhan yung board na ito kaya naputol yung fuse. So sana ay okay lang tong 8 PM at wala nang iba tayong makikita ni short dito. So kailangan nating ibalik muna yung fuse, susuplayan natin and then susukatin natin yung mga voltage reference nya. So kung kumpleto, walang shorted, walang mag-drop yung voltahe, so try natin ikabit dito sa unit natin at panda rin kung gagana ba yung compressor. Okay. Okay, so naikabit na natin yung fuse guys. Ayan, so testiran natin ulit. Ayan, so meron ng follow yung tester natin. And then next natin gawin is try natin siyang susuplayan. Ayan, so sana hindi puputok yung fuse natin. Pero bago natin siya suplayan guys, so check muna natin yung mga voltage reference nya kung hindi ba shorted. So ito yung yan, so focus muna dito. Ito yung para sa 5 volts DC natin guys. Yan. So kung mapapansin nyo, pumalo siya. So dapat hindi shorted pag binaliktad natin. Yan, so okay lang. So na-discharge naman. And then yung 12 volts natin, ayan dito natin makikita. Yan. So baliktarin natin. So okay lang, walang short dito banda. And then yung 15 volts natin, ito siya. Okay, and then baliktarin natin. Okay, so parang wala naman tayong short na nakita. So try natin siyang supplyan. Yan, so meron akong improvised connector dito para lang makapag-supply tayo sa board. Yan. Okay. And then try natin siya supplyan at susukatin natin kung meron ba tayo makuha na mga voltage reference o voltage supply sa bawat portion dito sa ating board. Okay, so baliktarin na lang natin. Yan. And then susupplyan natin siya. Okay. So, gagamit tayo ng itong maliit natin na
multi-tester na digital. And then set natin siya sa, yan, dito muna sa high voltage. So susukatin natin kung meron bang power yung filter capacitor natin na malaki. Yan. Okay. So ito yung kanyang negative. Ayan. Okay. So baliktad yung ano. Ayan. 277, 278. Okay. So unregulated pa yung voltahe dito galing ng diode. And then next natin, dapat mayroon tayong makuha banda dito. Ayan. Yung supply para sa system. So ito siya, itong capacitor dito. Ayan. So focus mo konti dito. Ayan. So itong capacitor banda dito, ito yung masusukatan natin ng supply para sa system niya. 5 volts DC dapat makuha natin dito. Yan. So baba lang natin yung range natin dito sa 20 para makita natin yung point niya. So ulitin natin. Yan. So meron tayong supply. Yan. Wala. Yan. So mapapansin nyo guys, meron tayong 5 volts DC. And then dapat meron din tayong 12 volts DC banda dito. Ayan, ito siya. Dapat 12 volts DC din lalabas dito para sa supply ng relay. Okay? So meron 12 volts DC guys. And then dapat meron din tayong 15 volts DC para sa ating IPM. Ayan, ito siya. Ayan. So nasa 14.5. Ayan, so supposedly dapat nasa 14 volts to. I mean 15 volts DC. Yan. So try natin dito sa kabila. Ito yung positive. Ito yung negative. Hindi ito. Ito talaga yung ano. Yan. 14.2 volts. Yan. So try na lang natin siyang ikabit doon sa unit. Susubukan natin kung mapaandar ba niya yung compressor. So, kumpleto naman yung voltage niya. Yan. So, off muna natin. Kalasin lang natin kung ano, supply niya. Yan. So, para hindi tayo ma-kuryente, i-short na lang natin to. Okay. And then, try natin siyang pandarin. So, tatanggalin ko muna yung ano, yung board. Ito yung board na ginawa ko rin dati. So same problem siya. So try natin pandarin yung inayos nating board. So ang kagandahan lang dito is meron tayong mapagtestingan. Ayan. Kahit pinala pa yung board dito sa bahay natin, okay lang kasi meron naman tayong unit. Ayan. So, tatanggalin muna natin to. Ayan, focus mga dito. So, simple lang naman yung connection ng board na ito. So, ito yung connection ng kanyang compressor. At itong iba, ito yung para sa kanyang pan motor, sa kanyang para sa system doon sa loob, yung sa mga ilaw niya. And then, ito yung kanyang AC input. And then ito yung sa heater niya. Ayan, so 220 volts lang yung heater niya guys. Ayan. So ang mali lang dito guys is pinutol nila yung ano, yung ground wire. So napaka-importante yung ground wire lalo na sa mga inverter board. So dapat hindi talaga yan dinadamage. Ayan. Okay. So tanggalin muna natin pansamantala itong board natin para matesting natin yung ginawa nating board. Okay. So same naman yung ano, model niya. Ayan.
Okay. Kabit natin balik yung mga connection niya. Ito yung supply. Yan. And then ito yung para sa compressor niya. So lagyan na lang natin ito ng wire para maikabit natin yung ground. Okay. Pansamantala lang naman ito mga kajetik. So dito ko na lang ito ikabit. Kasi testing lang naman. Okay. And then so okay na yung connection natin. So try natin siyang paandarin. Yan, so focus mo dito banda sa ibaba. And then gagamit tayo ng diameter para makita natin kung mandar ba yung compressor natin. Okay, so try na natin siya paandarin guys. Sana po okay na yung board. At andar yung unit. So set muna natin yung diameter natin. Yan. Then plug natin siya guys. Okay. So yun, bumibrate yung nag-vibrate yung unit. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito siya. Yan, so mandar. So buti na lang guys, yung fuse lang ang tinamaan nung magka-problema yung power supply nila. Yan, so buti na lang yung fuse lang ang bumigay. So ito lang yung kagandahan ng pagka-design ng Shark. So good na yung board na ginawa natin. So fuse lang pala yung sira. Yan, so kung mapapansin nyo, ito siya. May current na na-reading natin, and then yan, umandar si compressor. Okay, so sana po ay meron kayong natutunan sa video ito. Yan, and then so ito yung board na original dito at kinabit natin yung ginawa natin. Yan, so isang tips ko lang guys, kung gumagamit tayo ng inverter na refrigerator, mas maganda kung gagamit tayo ng EBR na mayroong power on delay. So ano ba yung power on delay? So nagde-delay yung pagpasok ng supply. Halimbawa, nag-burn out and then after ilang segundo, bumalik yung kuryente. So pinadelay niya yung pagpapasok ng supply dito sa board para maproteksyonan na hindi malakas yung voltahe na papasok. Halimbawa, pag nag-burn out, so pagbalik ng power niyan, minsan mataas talaga. So yun siguro ang dahilan kaya bumigay yung fuse. So abangan nyo guys sa next video ko. Papakita ko lang sa inyo. Yan, ito siya. Kasi ito na yung gamit na unit din namin. And then ayaw ko na palagi tayong magre-repair ng board. Baka ay masisira tuluyan yung board. Gagawa ako ng guys. So gagawa ako guys ng DIY na power on delay. Actually hindi siya EVR. So yung gagawin ko is power on delay lang. Yan, ito siya. Yan, pansinin nyo. So meron akong nilagay dito. Yan, ito siya, power on delay. So meron tayong relay para mag-switch sa supply ng refrigerator. At saka meron tayong timer. Ito siya, para mag-delay yung pagpasok ng supply. Kung gusto nyo makita kung paano natin ginawa ito, at paano, bibigay ko rin kung paano yung pag-diagram nito. Yan. So, paki-subscribe na lang. At paki-click ng notification bell para ma-update kayo sa mga sunod ko pang videos. Okay? So, maraming salamat po sa inyong panonood.